lang po ang aking masasabi tungkol po sa darating na halalan, no? Dahil nga ho, naghahanap po talaga sila ng makakatapat itong mga kalaban ni VP Sara. At meron ako nakausap na isang kilalang political analyst, isa rin po ekonomista. Kilala ninyo ito si Professor Alex Magno. Madalas ko po siyang kalaro sa golf. Minsan nagkita kami. Meron mo siyang sinabi na maaring magawan ng solusyon ng mga gustong makatapat kay VP Sara. Ang sabi ho niya, mahirap kasing wasakin yung baluarte ni VP Sara, yung Visayas and Mindanao. Malakas yun eh. Kung ang tatakbo ho, ang kanyang baluarte lamang po'y Luzon, ay hindi ka mananalo. Kailangan, ang ipantapat mo sa kanya ay isa pong pwede namang hindi politiko, pwede namang hindi bihasa sa politics, pero malinis sa pangalan, magandang reputasyon. Pero ang importante, matatas sa Bisaya. Yun. Sabi ko kay Professor Alex, kapag ganun, pwede ba akong tumakbo? Pwede ba ako, kabalo mo kung Bisaya? Sabi niya, pwede ka. Pero sabi ko naman sa kanya, Prof, hindi naman ako tatakbong politician. Masaya na ako dito sa pamamahayag. Pero sabi niya, kung isang kandidato na kayang basagin ang baluarte ni VP Sara, kaya maglalaban ganun rin. Magaling ng magbisaya, marunong makihalubilo sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Naku, malaki ang porsyentong mahihirapan si VP Sara. Yun. Kaya marami nagsasabi, sa tingin mo ba, posible ba si dating secretary at dating senador at tumakbong dating ng Vice President si Mar Rojas? Hindi pa niya nasasagot. Pero yun ang pinalulutang. Dahil nga si Mar Rojas po ay tumakbo na rin Pangulo, di ba? Naalala ba ninyo? Ay, hindi pala. Tumakbong Vice President. Tumakbo na rin Pangulo. Tama. Pero yun nga lang, hindi po siya nagwagi dahil nga tinalo siya ni former President Rodrigo Duterte. Pero sa puntong ito, dahil matagal ho siyang hindi nakita sa publiko, si Mar Rojas po asawa ho yan ni Corina. Marami nga hong mga ganung mga balita na para tumapat dito kay VP Sara, kailangan Visayan speaking, magaling sa Bisaya para maintindihan ho ng mga taga Visayas at Mindanao. Ayun. So tingnan natin kung sino hong uubra ho dyan. Pero so far, sa mga survey na lumalabas, parang wala pang gusto hong tumakbo na Bisaya. Pwede si Senator Christopher Bongo. Pero hindi naman niya siguro kokontrahin si VP Sara. Baka aawayin siya. Pwede rin si Senador Bato de la Rosa. Pero hindi rin niya hahayaan na kokontrahin niya ang anak ng kanyang dating boss, di ba? Sino ba? Si Senador Robin Padilla. Bagamat siya po ay taga Nueva Ecija. Di ba taga Nueva Ecija mga Padilla. Pero siya po ay ang kanya pong reliyon ay Muslim, di ba? Kaya siya po ay malakas din po sa Mindanao. Maalala ho ninyo nung kailan ba yung election? 2022 election. Sino bang number 1 po? Number 1 siya, di ba? Sino makakaakala na ito po ang maging number 1 senator? So yun po yung mga pero yung po mga nabanggit kong tatlo, halos yung po ay kaalyado po yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya walang iba. Maliban na lamang Tulfo Brothers. Tulfo Brothers galing po yan ng Davao Occidental. Taga-Mati ho yan. Pero I doubt si Ralph hindi matatas sa Bisaya.
Si Erwin, medyo gamay, kasabot. Pero I don't know kung sila po ay handang bumangga kay VP Sara. So, wala pa ho mga ganon na. So, tingnan natin, malayo pa ho. Pero yung pong sabi ni Professor Alex Magno, kailangan basagin at maghanap ng isang kandidato na magaling hong magbisaya. Kung meron hong maghimok sa akin, ay hindi ko po kayo papayagan. Dahil nga, hindi ako papasok sa politics. Dito na ho tayo. Dito na ho tayo magre-retiro. Masaya po ang buhay natin dito sa paghahatid ho ng balita at pag-analisa sa mga nangyari ho sa ating bayan. Ayun.